Shot muna. Bago intro, no? Sama natin to. Ito yung mga bloopers, sama na natin sa intro. Sayang. Welcome sa episode 19 ng Lahat Pwede. Ang number 1 podcast sa aming hood at soon, number 1 podcast sa hood niya. Medyo Yes. nag-upgrade kami. Yes, Sana sir. supportahan nyo kami. No? Ine-porta namin to. Kumikita na kami sa mga diskarte namin. Dito hindi eh. Pero medyo malayo pa to. Pero wala, tuloy-tuloy lang namin. Masaya lang. Hindi naman kami nakatutok dun. Yes, sir. Pakilala tayo. Joy. Jap. Dale. Tay, ang pinakagwapo. Ayun. Alam mo na. Salamat sa mga nagme-message sa NGL natin. Pagpatuloy nyo lang. Doon lang sa pagme-message nyo, nararamdaman na namin suporta nyo. Actually, nakakatanggap na kami ng mga random messages, no? Medyo madami-dami. At kumikrazy kayo ng kumikrazy. Yung mga tanong nyo medyo kakaiba na, no? Palala na palala. Sige, ano tayo? Sige. Basa. Simulan natin. Basa mula sa NGL. Salamat sa nagtanong nito. Naniniwala ba kayo sa marriage? Sa inyong lalaki, anong edad nyo gustong magpakasal? Sureball to, babae nagtanong. Feel ko din eh. Babae. May edad eh. May edad. May edad tsaka sa inyong lalaki. Di ba sinabi niya? Buddy. Sorry. Ako na. Uy, first Sige, time sige. to First time Go, go. Joke lang. Hindi, ano yung sabi niya? Naniniwala ba kayo sa marriage? Sa inyong lalaki, anong edad nyo gustong magpasal? Sige, sagutin na Yung muna natin yung ng una. sabay. Sabay na, sige. Naniniwala sa marriage? Oo, naniniwala ako sa marriage. Pero sa tingin ko hindi siya para sa akin. Talagang Bakit? hindi. Hindi siya para sa akin. So wala kang plano talaga. Wala. Damn. Hindi mo Bata nakikita pa, yung sarili mo na hindi, marriage pala na. Pero Oo. magkakaanak. Oo, hindi naman. Pero Hindi naman. ikakasal lang. Yung ikakasal siguro, medyo sa akin. Aray. Oo, Hindi, okay lang. legit yun. Oo. Hindi kasi magbe-base na lang ako sa parents ko. Kasi, yun, sila kasal sila. Tapos, nauwi din sila sa, alam mo yun, hindi naman sila happily ever after. So, kung parang naano sa akin yung purpose ng marriage kung mauwi lang din kayo sa ganun. Yun lang yung take ko. Pero, Paano ba't gagayahin mo ba yung magulang mo? hindi. Pero siguro sa ngayon wala pa akong plan na na magpakasal. Kasi yun sabi mo, parang kung ganun nangyari sa magulang ko, parang sinabi mo ganun din mangyayari sa akin. At some point siguro. Pero kasi yun nga nakakatakot. Nakakatakot kasi. Natakot kasi ako. Bading. Hindi, natakot kasi ako na maranasan ko din yun. Tsaka siya, parang waste of time kung mararanasan ko. Pero ano ba? Di ba wala namang bearing yun? Yung alin? Kung magpapakasal ka, hindi naman lahat na nagpapakasal nauwi din sa ganun eh. Oo, meron. Pero di ba subjective siya? Yun nga, Sabagay. sinasabi ko sa kanya, kung magiging ganun din ba siya Okay, cut. magulang ko. Cut tuloy natin yan. Hindi, pero wala. Yun yung gusto niya eh. Oo. Di ba? Pero, hindi. Siguro hindi talaga para sa akin yung marriage. Hindi ko nakikita yung sarili ko naglalakad sa altar Hindi umiiyak. naman ikaw kasi mag-i-slow mo dun eh. Hindi, Naglalakad na nun nakabang. naglalakad din naman sa altar yung lalaki sa una. Oh, pero pa spacing yun. Oo. Uy, hindi lahat. Merong iba na na mabagal din na depende sa Baka bading. depende sa coordinator. Bading. Gagi. Hindi. Pero man. hindi talaga, hindi. Hindi. Hindi talaga. Kaya pero yung tatanungin yung sa age, Oo. Pero gagawin mo pa rin ba yung bilang, syempre magiging man of the house ka eh. Gagampanan mo pa rin. kung hindi ako magpapakasal, magiging man of the house pa rin Hindi, ba? kahit naman hindi kayo kasal eh. Hindi, Ah. gagampanan mo pa rin ng buong buo. Na kumbaga higit ka sa ibang tao na kasal. Mas gagampanan mo pa Oo, rin. gagampanan ko pa rin yun. We. Pero kung hindi nga ako magpapakasal, for sure, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na man of the house kasi siguro, Ba't naman? Di ba, pag basta may babae ka, ikaw na yung Tapos may man. anak pa, Ikaw na yung man eh. okay. Bading ka ba? Siguro. Sa itang Siguro. Bading. Hindi, kumbaga, di ba,
parang sinasabi mo, magiging man ka lang kapag kasal eh. Mm. Kumbaga, syempre may partner ka nang nandyan na for sure magkakaanak kayo. Ayaw mo bang gampanan pa rin yung pagiging man of the house kahit hindi kasal? Oo, yung parang paninindigan Kung mo. papanindigan mo pa kahit oo. anong mangyari. Oo, hindi. Oo, May papanindigan ko papel pa rin. man o wala. Ganun. Pero wala rin sa plano ko magkaanak. Wala rin sa plano ko magkaanak. Babog ka. Hindi. Di ba? Babading. Hindi, ayaw kasing magdagdag ng buhay sa mundo na mahirapan lang. Di ba ngayon lang yan? Oo, siguro Baka nga ngayon yan. lang. Hindi Pero yung ngayon at lang least yan. ngayon, Oo, may vision ano ka na ako, na. may vision na ako na hindi Ayan, siguro hindi para sa sa akin. akin. Feeling ko kaya nasasabi ng out of topic ka. Parang feeling ko kaya nasasabi ng tao ayoko mag-anak, ganyan. Pero once na parang nandyan na, nagbabago yung yung tingin nila eh. Oo, pwede rin yun. Nagbabago, parang subjective kahit din. nasabi mo Subject. parang hindi ko kaya magkaanak, ganyan. Pero once na nasa harap mo, kunwari sabihin na natin ayaw ng babae ipalaglag, tapos paninindigan mo, bilang lalaki paninindigan mo. Yung iba feeling ko, hindi naman sa wala silang choice, kundi parang siguro challenge na nila sarili nila kung paano ba magpalaki ng isang bata. Wala, yun lang. Sa ano ba tawag dito? Side talk. Oh. Ako naniniwala ako sa marriage, syempre. Technically alam naman natin yung technical aspects niyan eh, 'di ba? Tsaka nasa Bible din, kaya naniniwala rin ako diyan. Ayun, yun yung unang tanong. Naniniwala talaga ako 100%. Pero, hindi ka nasagot eh. Yung pangalawa. Hindi, wala nga siya eh. Mm. Nasa wala. Ayun nga. Okay. Di wag. Pero naniniwala ako sa marriage pero Oo. hindi siya wala siya sa plan ko. Ano ba yung ano? Kung Anong edad? Wala. Walang edad. Kumbaga, kapag okay na, sige. Hindi naman kasi di kami dependent sa age eh. Mm. Kumbaga basta okay na ang lahat, basta naging nasa harmony na lahat. Sabihin natin kahit hindi successful, kahit Mm. basta once na gusto mong magpakasal, Mag-settle. yun, no? Ako kasi, ang criteria ko doon, basta ready na yung babae. Mm. Kasi, para sa akin, para sa babae yung kasal eh. Kumbaga para siyang, Okay. Nag-job na sa Back to the ball game. sakto yan. ayun, sensya sa no, technical difficulties, no, nangyayari talaga yun eh. Pero para sa akin, ayun nga, gift kasi siya sa babae yung marriage. Nasa nature niya talaga yun. Sino bang, natutuwa rin kami sa marriage, syempre. Napaka-special nung na yun eh. Nung araw na yun eh. Pero, more on sa babae talaga siya. Sa mga lalaki nga, parang pre, condolence. Parang ganun yung feeling eh. Bye! Pre, wala na, bye-bye. Hindi pero, hanggang sa muli. pero ako pwede, may chance na talaga, Kasal. na magpakasal. Kung deserve na ng girl eh, di sige, go, pakasal na. Madali kasi technically, may pera ka, sige, pakasal na. Deserve na eh, na kumbaga, nandyan ka, buong paghihirap ko eh. Deserve mo na yan. Diba? Bitawan ko na yung 3. What? Diba? Hindi, kung umabot lang sa marriage, syempre kasi susumpahan na kayo kay harap ni God eh. So, kailangan Usapan na yan. ibang usapan yun, talagang magiging pure ganun eh. Pero, may chance. Pero, depende pa rin sa babae. Mas doon ako nakatingin, hindi sa age ko. Ako, kahit 50 ako, okay lang, sige. Kung hindi pa deserve, edi hindi. So, yun, hindi sa akin, gumagawa ng malaking impact sa akin yung marriage. Yun nga, sinabi rin ni James, magpapakaman pa rin naman ako kahit kahit kasal o hindi, parang magkaanak. Ngayon pa nga lang na may relasyon ka eh. Ginagampanan mo na yung pagiging man. Diba? Pero ang tanong ko is, anong sa tingin mo mauuna, yung pagpapakasal o yung magkakaanak? Ano yung pagpaanak? Hindi, yung sa Kasal sa muna, tingin, bago kasal muna bago anak or anak muna bago kasal. Kasi may mga ganun. Technically hindi eh. Pakasal kasi may anak na. Ngayon, Oo, may ganun eh. Ganun nangyayari. Sa akin hindi. Basta, kahit ano mauna. Sa akin Kahit para sa ano. akin, kahit ano. Kasi, ngayon sorry. Yung iba kasi napipilitan lang magpakasal kasi nakabuo Yan, na. oo. Real talk yun Madalas mga magkasunod yun eh. Sobrang pangit nga ng na Yun ang pinakapangit sa akin. sasabihin kaya lang nagpakasal kasi, kaya nagpakasal kasi may anak na yan sila.
Pero mas bilib ako sa nagpakasal talaga bago mag-anak. Alam mong yun talaga yun. Mm. Para sa akin lang naman Talaga. ayun talaga yung pure. Yun yung traditional. Pero kung yun nga, kung sa tanong mo kung ano mas okay kung mag-anak muna, sa akin depende na. Sa akin sa sitwasyon ko ngayon, tingin ko tsaka sa pagkakaintindi ko rin, hindi siya nagma-matter kung ano yung mahalaga. Ang mahalaga dun is dapat kung ano mangyari, Ready ka. gagampanan mo kahit anong mangyari, no. Kumbaga kasi may mga lalaki na hindi naman tayo kasal di ba? Hindi ko Yun naman yung gagampanan pangit. yan. Iwan na kita. Wala kang bayag nun, di ba? Kumbaga parang nakakapit ka lang sa papel na dahil lang kasal tayo papanindigan ko yan. Hindi ka wholeheartedly na dun sa ginawa mo. Yun. Sige, pakasal lang kayo. Kung deserve mo, sige, pakasal lang kita. Kayo ba? Hindi ako naniniwala sa kasal eh. Uy, grabe Uy, to. ikaw din? Ha? Ikaw din? Agnostic ako eh. Wala akong Diyos eh. Yun na. Yun na. Hindi, pero feeling ko naman syempre, tao pa rin naman ako. May thought pa rin naman ako sa kasal. Pero naging abay ka na. Hindi. Hindi talaga. Wala, Paano pag kinasal yung tropa walang pupunta problema naman. sa reception? Oo, wala naman. Kakain na. Kakain na. Punta na ako. Pero hindi ako naniniwala. Pero feeling ko, may thought ako na, ang kasal ano naman talaga, para masagrado. Sacred. Pero kasi syempre nga, di ba, nung bata naman ako, parang syempre naging ideal din naman sa akin yun, na pag ikaw kasal kayo, ibig sabihin, ipapakilala mo yung babae sa Diyos, ha? Kaya, yun nga, feeling ko yung kasal masaya naman siya. Pero ngayon sa edad ko, tas ganito nangyayari sa akin. Tingin ko kasi pag mahal mo naman yung tao, kung gusto mo siyang mahalin hanggang dulo, yun na yun. Hindi mo na kailangan ng kasal eh. Yung kasal, ano na lang. Take yun, maganda rin. Ano? Maganda rin yung take. Ano yung ulitin mo kayo? Pag mahal mo yung tao, kahit hindi mo na kailangan ng kasal. Na kung pag hanggang dulo kayo. Ewan, parang sinabi na lang ng society na kailangan niya magpakasal kasi kailangan para maano kayo na mag-asawa. Ang tingin ko kasi hindi ganoon eh. Basta mahal niyo isa't isa, kahit na bumuo kayo ng gaano karaming pamilya. Kahit di kayo magpakasal, yun na yun. Hindi, tsaka napapansin ko, yun yung naging factor eh. Tsaka yun yung pinaka-sign na mahal mo talaga yung tao pag pinakasalan mo siya. Kasi kung di mo siya papakasalan, hindi mo yan mahal. Ganun eh, 'di ba? Ganun yung sinasabi. Ang nagiging tingin kasi ng tao, kapag hindi kayo kinasal, ay may chance pa yang iwan ka. Kaya naiintindihan ko rin na kailangan magpakasal. I mean, nire-require na magpakasal yung nagkaanak. Para kasi yung responsibility. Oo, ganon. Kumbaga safe lang, para safe lang. Safe place ng Pero mag-asawa. yung mismo purpose ng marriage, Nawawala yung essence hindi na, ng wala nang kasal essence pag yun. ganon. Kaya hindi naman ako parang disagree sa ganong senaryo na pag may anak na tapos ikakasal or wala, pero mas best talaga pag wala pa kayong anak. Kasi nga 'di ba sinasabi nila na dapat ang virginity mo sa kasal mo, after wedding mo na yan ibibigay. Premarital sex daw to. Tapos yun nga, meron sa Bible na ganong shit, 'di ba, premarital sex. Kaya yun nga, ayoko ikasal. Pero sa ngayon, normal na yun. Premarital sex. O kasi wala naman kasi batas para dun eh. Kaya ganun yung nangyayari. Kaya kahit wala kayong ugnayan sa isa't isa, pwede kayo mag-sex eh. Pero kung religious ang tao ka, pwede yun. Pero kung hindi, wala tayong magagawa dun. Malibog. Malibog ako eh. Yun. Sa akin naman, naniniwala din ako sa marriage. Kumbaga, nandiyan na yan eh. Kumbaga, isa rin yan sa dito. Tradition. Isa rin yan sa magandang ma-achieve mo sa life. Kumbaga, kung ba nakatagpo ka naman na talaga ng worthy, di ba? Parang deserve naman talaga na ikasal. Tsaka iba yung marriage eh, iba yung feeling nun eh. Tapos kaya yung masasagot ko dito sa anong edad nyo gustong magpakasal. Wala talaga siya sa edad. Nasa yun eh. Nasa
una, nasa feeling ng lalaki kung deserve na ba nung babae na pakasalan ko siya. Parang ganun. So, nasa ano pa rin yan, nasang stage na ba yung relationship nyo? Parang pangkasalan na ba to, ganun. Pero, di porket meron, ewan ko kung ganun lahat sa lalaki. May side yung lalaki na kapag bago niya palang ligawan, sabi natin in a relationship or mga unang stage, nakikita na ng lalaki kung pang papasalan niya ba or hindi. Ganun, kung may potential yan, tama. Kung potential ba siyang mapasalan or hindi. Tapos, throughout relationship niya na lang mababawasan niya na, ay, wala pala, hindi pala ito ganito. Kasi nakikilala mo na, ganun. Pero, yun nga, ibig sabihin, naiisip pa rin ng lalaki na ikal sa sa'yo. Tapos kung yung lalaki man, hindi agad nagpapakasal sa'yo kahit okay naman na kayo sa financial, okay kayo sa lahat, stable na, pero di pa rin kayo pinapasan. Siguro na lang yun. So dito, hindi pa nafe-feel ng lalaki na ito pa, hindi porket ganun, hindi kayo pinapakasalan ng lalaki. Hindi niya na agad yun iniisip sa inyo. Parang sa lalaki kasi more kung kung tama na ba parang timing laging timing, parang wala dun yung, hindi yun yung basehan namin ng love, yung marriage talaga. Parang lang yun sa amin Tama nga yung sabi ni Kuya Jap, parang moran sa babae lang yun. Baga kung totoo lang, kung wala talagang marriage, lang naman mahal pa rin naman namin kayo kahit walang kasal Gagawin pa rin namin yung ginagawa namin. Nagkaroon lang ng papel. Parang ganun. Walang naman magbabago sa paano namin kayo minamahal nung nung walang marriage tsaka nung meron. Kaya sa amin, hindi masyadong nagiging big deal yung marriage. Kaya hindi namin siya tinitingnan lagi na importante. Kasi, hindi yun yung basehan namin ng pagmamahal dun sa babae. Marami kasing nagsasabi na na iba yan, iba pag kasal na kayo, iba yung Oo. experience. May nakausap ako nung nakaraan babae. Sabi niya, inaano ko kasi siya na dapat kung ang gusto mo maging kasal kayo ng boyfriend mo ngayon, gawin mo na yung parang wife thing. Oo. Galingan mo. Kumbaga, obey mo siya since mo yun, logical naman siya, maayos naman yung lalaki. Ba't ayaw mo? Para siyang alam mo yung gumaganon. Hindi, sabi niya, Hindi pa hindi pa sa sa kasal. Sabi ko, ba't naabot pa ng kasal? Ba't hindi niyo yung gawin ngayon? Gawin niya, para pakasalan na kayo. Sabi ko rin na, ang ganda nga nung ewan ko kung may gantong term sinabi ko yun sa kanya na, pre-marriage relationship, yun yung boyfriend-girlfriend. Sabi ko, ang ganda nga ng ginawa ng society na ganyan na may boyfriend-girlfriend Kasi Para hindi saalang agad, no? ang alam ko kasi sa Bible, ewan ko kung sa Bible may boyfriend-girlfriend, may pre-marriage Dati, relationship. no? Pero sa society Ayos kasi yun. alam ko sa society yung concept na yun Yung magshota, magjowa, magsing-irog, 'di ba? Para masala nyo na kung kayo pa talaga yung pang-marriage, Yes. 'di ba? Kasi kung hindi nyo matetesting yan ngayon pa lang na boyfriend girlfriend kayo, hindi kayo aabot dun Tas ang argue niya pa sa akin na hindi iba talaga kapag iba talaga kapag Babae to, babae. babae to. Iba talaga kapag pag magpapakasal. Sabi ko wala namang magbabago pag kasal na kayo. Yung hindi ang unfair pala kung ganun. Kumbaga, sa lalaki, all out na kami once na nag-decide na kami sa inyo, kahit hindi pa kasal. Sa babae, mag-iintay pa sila ng kasal. May ganoon lagi silang thinking. Sabi ko, sige nga, bigyan mo ako ng ng mga bagay na magbabago pag kasal na. Kahit siya nahihirapan. Pilido. Hindi, na yun Kumbaga wala namang magbabago sa karakteristik ng relasyon nyo Diba? Kaya sabi niya sa akin, mag-iba daw yung tingin ng tao sa inyo. Kasi niya, hindi, parang para sa akin lang kasi parang naiisip niya na iba yung thinking ko Sabi niya makakakuha siya ng benefit, kuha daw sila benefits. Sabi ko, anong benefits? Wala kayong makukuha ng benefits sa society. Makakuha lang kayo ng parang tuwa galing sa labas. Pero ang sinasabi ko, ang gusto ko lang malaman is anong mababago sa inyo, yung internally. Meron ba? Tapos wala, hindi niya ako masagot. Tapos sinabi ko na lang na, since mag-boyfriend, girlfriend kayo, gawin mo na yung the best mo dyan. No. Kasi alam ko naman. Para malista ka na sa ikakasal. Oo, kasi 3 kayo. Check. Diba, kung ang gusto mo lang din naman,
pakasalan ka ng lalaki, gawin mo ng best yung sarili mo para sa kanya. Para Hindi makonsider yun niya na hindi agad. yun hindi yun nakakababa bilang babae. Yun nga yung nakakaangat yun nga yung makapagpataas sa'yo, eh. Kaya i-all out mo yan. Kasi, naintindihan ko may mga babae kasi na, "Di girl, di pa naman kayo kasal. Tsaka na yan pagkasal na kayo." 'Di ba may mga gano'n, mga babae na Binaba Kaya- niya lang yung sarili. kaya yan tuloy hindi kayo napipilit, Oo, 'di ba? hindi kayo kinakasal din. Sa lalaki kasi sanay tayo na laging ipakita yung best natin na yung ipo-provide natin lahat, gagawin natin Best lahat foot forward. Oo, best foot forward. Pero pang marriage thing na to. Kumbaga, ando na yun parang padre de pamilya ka na gagalingan mo na Tapos sa babae, parang pa rin dito, nag-aantay pa rin sila ng something na assurance. Kasal pa yung inaantay para Nung mag-boyfriend, girlfriend kayo, nanghihingi na assurance. Ngayon, ang Gusto gusto niya assurance pag tumagal ka. kasal na. Diba? Ang hirap Ang na gulo kausap. nyo. Diba? Wala namang magbabago pag pakasal tayo, eh. Diba? Kung gaano ka-crazy nung boyfriend, girlfriend pa lang tayo. Malamang mas crazy ka nito. Mas Kasi, pa nga siya, mas nagiging problema pa siya sa lalaki. Oo. Kasi wala na siyang choice Oo. Kasal na tayo sa akin na yan. Kumbaga kahit anong problema mo na, wala na akong kawala. Kumbaga, kailangan kong solusyonan yan. Kaya ako i-take yan. Kaya nga ang tingin nila sa kasal, sakal eh. Di ba? Literal. Magpapasakal ka no. So, wala ka ng choice. Oo. Kasi, kaya marami ring lalaki na hindi rin basta-basta nagpapakasal agad-agad. Hanggat di pa nila huli yung kiliti ng babae nila. Kasi ang hirap nun, mapasubo ka talaga Ang ina, hindi nga kami pumapag na kami yung kinukontrol ng babae. Parang ano lang yan sa akin, yung concept ng bigla kang naka-boot face. Yan yung isang bagay na hindi mo na ma-reverse kapag nangyari na. Hindi yan yung pwede mong takbuhan anytime. Pagkasal na kayo, kasal na kayo. Kahit anong katarantaduhan mo dyan, hindi mo na mababaligtad yan. Pwede yan, divorce kayo. O kaya, yun. hindi, wala naman tayo. May ganun ba sa Pinas? Wala, Parang wala, wala naman. Oo, annulment. parang annulment Pero sa lang. state lang ata yun eh. Pero hindi kayo hiwalay sa religion. Kasi nga, ewan ko. Yun din, ganun din labas nun, di ba? Di parang tanga kayo niyan. Kasi ito, yun ata yung parang nakikita akong shit meta ngayon eh. Yung mga nagpapakasal ngayon, ang turingan nila boyfriend girlfriend pa rin. Oo. Di ba nga sumumpa kayo sa harap ng altar na true, better, or worse? True, better, and worse ata in sickness and health. Men, nung dumating sa kanila yung worse, ayawan na. Pag sa babae, Ayawan Till na. death do us part. Let's do us part. Tapos dumating lang yung worst, ayoko na. Ano yung worst na yun? Walang sinabi sa Bible. Oo. Pero lahat ng worst na pwede mong maramdaman, maranasan, yun. Kuwari, manlalaki yung, mambabae yung asawa mo. Worst yun eh. Paano nyo handlein yun bilang mag-asawa? Pero dapat kayo pa din. Oo, kaya nga, dapat hindi nga kayo aabot sa marriage na putang ina, yan pa rin problema nyo. Or kung strong na kayo enough na kahit anong mangyari, haharapin nyo. So parang yung marriage ngayon, pang ano na lang eh. Pang post na lang sa social media. Pang cloud. Cloud chaser yan. Yun na yung ano na yun, nakikita ko, ginagawa na lang nilang content yung mga ganyang bagay na sacred talaga eh. Kapot Pare, na, magkaanak. hindi, oo. Blessing, yun yung una, di ba? Parang, Blessing. ano to? Kasal, sacred. Hashtag, feeling blessed. Di ba? Yung mga anak, nauso yan. Ngayon naman, yung mga nagpapakasal. Pero internally, ang gulo naman ng relasyon nila. Di ba? Mayroon mga issue na, yun nga, ng babae. Yung ano nga, parang pumatol sa pokpok. Oo. Di ba? Pokpok yun eh. Trabaho niya yun eh. Di ba? Sabi ko Kala ko ba, true, better, or worse? Nasaan na yun? Yung worst na nga, yun na nga yung pwedeng worst that time. Ba't hindi nyo ginampanan? Iniwan niya. Di ba? Kayo rin naman yung may kasalanan. Bakit kayo nagpakasal? Di ba? Kaya may gusto. Kaya, ewan ko. Yung marriage na yun, parang ano na lang eh. Parang pangarap na lang yun sa panahon ngayon eh. Pero ang pinaka-the best talaga dyan, ang magde-decide ng marriage, lalaki. Kanyang time talaga ang masusunod. Meron nga ako nabasa na, ang boyfriend-girlfriend daw, ang nagde-decide dyan, babae. Kasi babae daw ang sumasagot. Typically Pero pagdating sa marriage, Kaya nga, lalaki yung dapat Hindi. material Kaya nga may proposal, di ba? Galing. Kaya nga dapat may proposal, 'di ba? Kumbaga, wala, ready na talaga yung lalaki, 'di ba? Oo na lang yung babae. Though alam naman na natin na
Hindi naman lahat, pero karamihan ng mga babae, oo, yan. Pero hindi yan to the point, naluluhod yan diyan. Sincerely, hindi lang dahil nakabuntis, Iba kasi yun, eh. Hindi naman darating sa point na yung lalaki mag-e-effort na ng gano'n kung, tangina, sobrang down Down, talaga ng oo. babaeng 'to. Bigay ko na yan. Yun talaga, luluhod na yan. Kahit gaano ka kaastig, gaano ka kaangas, gaano ka katikas, kapag nakitaan ka na ng lalaki na Sobrang okay worth ka it na, mo na. sige na, dito ka na. Yun yun naman talaga yung hinahanap lagi. Kung gusto Mm. niyo mabilis na kasal, pakita mo talaga na ano ka, pangkasalan ka talaga agad. Pangkasalang bayan. Oo, kumbaga pag nagkinasal na kayo, alam niya na, ay ganito yung magagawa nito sa akin. Hindi ako mamomroblema dito ng todo, alam ko kung paano na siya kontrolin, gano'n. Worth it kang pakasalan na makasama ka habang buhay. Pero ito para masagot natin, may naisip akong tanong. Anong take niyo sa date to marry? Aray. Ano ba ang concept para sa inyo yun? Okay ba kayo do'n o gawa-gawa lang ng Illuminati yun? Ako, ever since di ako ganun tumingin, pag date to marry. Gawa-gawa lang ng demonyo yan. Naniniwala nga ako na ganun ako nung high school, kumbaga Boso-boso di nga yan, ako nagjojowa para tingnan na pang matagalan na sila eh. Sanay ako tingnan lang sila ng short term eh. Lagi ko yung sinasabi sa mga nakakausap Kaya ko. nga date eh. Kikilalalin mo pa lang yung tao, tapos Oo. marry agad. Sira ulo. Yung Mary, yung bigat-bigat na nun eh. Ang taas na nun. Kumbaga, yung date, ay doon pa lang yung nyo eh. Sino ba to? Pwede yan, matagal na kayo magkausap, tapos magde-date kayo. Yung matagal nga. Yung tipong sa chat, tagal-tagal nyo na magkakilala. Yung mga kinasal nga nagkakaproblema pa eh. Kayo pang kakasimula nyo pa lang, titingnan mo na agad ng pangkasalan. Baliw. Ano ka? Baliw? Sana all baliw. Wala na, parang lang siya, sobrang lang, ideal lang sa mundo na swerte mo, meron eh, may nag-exist na ganun talaga eh. Di natin sila masisisi. Pero sobrang grabe yung ginawa nilang effort para umabot sila sa ganung stage. Kung gusto mo ng ganun, willing ka ba? Kumbaga, na, syempre, pa lang, kakakilala nyo pa lang, di pa naman yan all in sa'yo. Tapos may mga shit na pinapakita na hindi mo kaya i-take. Kung willing ka na hanggang marry yan, kaya mo ba yun i-take? Parang ganun. Kaya hindi talaga ako naniniwala sa ganong concept na pag date lang. pag date lang, kumbaga lang tayo, kilalanan lang, ganun. Para, date lang para lang maging jowa. Parang ganun. Hindi, ayun nga yun yung step by step. Date, jowa, sabay, analyze nyo. Sobrang tambay kayo doon. Ano kasi yun eh, parang sinabi niya point A to point B agad eh. Wala, Siyempre, walang bago ganun. mo marating yung point B, kailangan mo munang Nagets ko na yung date to marry na idea. Parang, ang hilig talaga ng babae sa assurance no? Kasi pag nakita nilang yung lalaki date to marry, ano na yun, dito, di na yun maglolo, di na siya abot sa gantong stage. Straight na yun tumingin, gano'n. Di ba? Sobrang yung ganong word, parang feel ko babae nag-invento nun eh. Hindi, babae lang talaga yan. Ako nakikita ko lang sa social media, babae lang nagde-demand nito. Walang lalaki. Pag meron lalaki ako nakita na ganyan, bading yun. Bading. sorry. Sorry. Date to marry? What the fuck, Parang lang sobrang labo na yung lalaki na pangkasalan ko na to agad. Siguro ang nakatagpo din siya talaga ng solid na babae. Maniniwala pa ako doon, date to marry. Pero yung magi-start ako na maghahanap ako ng babae, tapos sasabihin ko na ako, date to marry ako eh. Pag dinate kita, papakasalan na kita agad. Pero tingin ko kung sakali, yung lalaki nakahanap ng wife material talaga. Yung lang, medyo maaga pa. Tingin ko yung lalaki alis din eh. Kasi, parang hindi. Maaga kita nakita. Out ako dyan. Parang yung sinabi ko, kinuwento niya sa akin nung nakaraan na, nakakita kayo ng matinong babae, pero hindi niyo siya pinapatos. Parang ganun siya, parang, shit, di pa ako ready dyan. Di ba? Alis ako dyan. Di ba? Oo nga pag makakita ka rin, sa edad mo. Parang ganun lang din siya. Baliktad din sa babae, parang gusto nila kapag nakipag-date, rekta agad. Without any realizations pa eh. Mahaba pa eh. Pero siguro kung sabihin na natin yung lalaki yung date to marry, Bading.
Hindi. Hindi, si James kasi si James. Sorry pare. Sorry. Hindi, kung sasabihin natin lalaki yung magsasabing date to marry, siguro ano siya, nandun na siya sa point na wala talagang nagkakagusto sa Hindi, kanya. yun nga, ano siya, medyo susupot-supot. Ah. No, wala siyang bitaw, Yun na walang siguro yun. tikas. Doon na siguro yung ano na siya, Iniisip niya, lahakot na ako lahat. kumbaga, wala na. Hindi. Eh, Kumbaga kung wala ganun na yung siya. lalaki, dun siya maloloko ng babae. Yun nga yung ano. Dun siya mapapahamak sa babae. Wala naman yung babae, nagde-demand lang yan talaga ng ganyan. For assurance lang na ano, ay dito maglolo ko. Pero, yung galaw niyan, ganun pa rin. Shitty pa din siya gumalaw na bilang babae. Di pa rin siya for Mary gumalaw. Kasi yung babae, di naman agad-agad yan, ano eh. Pangkasalan agad gumalaw eh. Ang kukunat niyang mga yan eh. Bira lang yung ano eh. Ay, dito na ako, ganun. Paano na ako dito? Magda-down to earth na. Wala namang ganun na babae pag niligawan mo. Laging ano yun eh. Gusto nila, nasa kanila yung upper hand na ano eh. Totoo yan. Gusto nila makulit pa din sila eh. Kaya nga kung siguro sa bracket ng age natin tapos magsasabi ng date to marry, siguro meron. Meron, meron. Pero sobrang dalang siguro. Lalo na sa panahon ngayon. Ano yung lalaki yan? Oo, na lalaki. Kasi ewan ko yung iba kasi ano eh, parang hindi sila Bless. hindi sila feeling blessed. kumbaga hindi sila practical na mag-isip na ano ba, kaya ko na ba talaga na magpakasal? Parang ganun, parang sabihin lang nila, ay itong babae na to, pangkasalan na to. So, kahit 1 month pa lang kami magkakilala, sure na akong papakasalan ko na to. Tapos, nagpakasal na sila dahil nabuntis niya yung babae. Ganon. Yun yung masasabi ko siguro sa bracket natin na date to marry. Pero, Di ba parang ano na yun? Wala na siyang choice. yun nga eh. Literal na date to marry talaga, di ba? Wala na akong choice eh. Nabuntis na kita eh. Oo. Pero yun nga, kung lalaki Puso yan. magsasabi nun, kung lalaki magsasabi ng date to marry, most likely, ano na yun, nasa, ano na yun, oo, Nakabuntis age na yan. Tingin ko nga yung ano yung mga lalaking ganun o kaya biglang kunwari nagka-girlfriend tapos nabuntis niya agad. Yun nga walang experience tapos siya yung gutom na gutom talaga eh. Kumbaga hindi marunong mag-pull up. Masyadong ano yun nakatikim lang eh. Dahil na masyado mo naman sinagod eh. Wag ka lahat naman siguro tayo may ganun kilala no. Tao lang naman Napasubo tayo. lang eh no. Tapos darating sila sa point na wala, tatanggapin na lang Mahal nila. na kita. Pero tanungin mo, pre, gusto mo ba talaga yan? Umamin ka ba? Tututukan mo na eh. Tututukan mo na eh. Umamin lang eh, di ba? Pero for sure, marami magdi-disagree dito sa sinasabi natin. Na Yeah. baka sabihin nila na, so ano yung mga girlfriend nyo? So, ano yan, ginawa nyo lang, di nyo naman pala Yun papakasalan. nga yung, Diba? ano eh. Ito sa akin. Yun agad yung banat nila. Ayun yung pagdating laging dun kontra sa ko dyan eh. Na, di porket hindi date to marry yung, pag-iisip ng lalaki. Hindi ka na agad papakasalan. Meron lang, hindi lang kami niniwala sa ganong concept. Meron lang kami talagang ibang way para masabi namin na papakasalan na to. Hindi lang kami pwede mag-decide. Sobrang ano naman kasi nun, kalokohan. Na pakasalan na kita agad na di pa naman kita natitest, 'di ba? Tinest mo ako nung ligawan stage para para makuha kita. Syempre yung lalaki naman may testing stage din niya na pangkasalan ka na ba? Ikaw na ba talaga yung ikaw na ba yung magiging magulang ng mga anak ko? Ikaw na ba si Mrs. Si Mr. Right. Di ba? Yun yung sa akin eh. Sa akin, generally, hindi talaga ako naniniwala sa date to marry. At naniniwala ako na babae lang talaga nag-concept niyan. Yung mga ano lang yan, yung manghihingi na assurance or alam mo yun, masyadong iwas. Mga kupal sa paligid. Uy, grabe. Ay, sorry. Pero napag-isip-isip ko rin, parang tayo nga talaga yung laging naglo-look up ng marriage eh. Isipin nyo, mga lalaki din, yung pinakaunang-una mong naging girlfriend, di ba ang layo na agad ng tingin mo? Na parang, shit, tangina, pang matagalan to.
Halos karamihan ng lalaki gano'n. Hindi lang tayo nag-conceptualize ng date to marry. Actually, nung high school ako, ganun. Oo. Iniisip ko, ay, Nasa parang pang ano nasa na nature to. natin 'yan na kapag may kasama tayong babae, lalo na kung jowa na natin 'yan, Ah, gusto na natin siyang protektahan. Kahit nga susupot-supot tayo, gusto na natin mag-provide. oo, legit yun. Legit 'yun. Lagi na iniisip, ina wala akong pera. Kailangan gumawa na ako ng pera para magawa ko to sa Laging kanya. Hindi lang kami nag-conceptualize ng date to marry. Ngayon, babalik ulit tayo sa mga relasyon natin ngayon. May nagbago ba? Gano'n pa rin, eh. Mm. Nung may sumama sa akin na babae, kailangan gawin ko lahat, eh. Kailangan hindi 'to magutom, kailangan maayos yung buhay niya, lalo na ngayon adult, Siyempre iba na yung capacity mo, eh. Kung titignan natin sa concept ng date to marry, mas kami ngayon date to marry, eh. Mas gano'n namin tignan yung relationship, eh, na dapat ito pang matagalan na, 'di ba? So, base dun sa tanong ni Dale na, "Uy, yung mga babae niyo so pang short time lang yang mga Oo, yan, 'di ba? hindi yan Ganun pang yung ano marriage." eh. Hindi nga Oo. hindi nga gano'n yung iniisip namin, eh, sa relasyon, eh. Ang iniisip namin sana tumagal yan kaya nga ginagawa namin lahat, eh. Hindi Oo. para mag-stay yung babae kundi nature lang talaga namin na kapag may kumakabit sa'min, hindi naman kabit yung ano, masama. I mean may sumasama sa'min, kailangan galingan namin palagi. Hindi para patunayan sa kanya na kaya ko, kundi basta nasa nature yun, eh. Mm. Kahit hindi jowa, kahit tropa mo lang sobrang loyal sa'yo, kahit yung homies mo, kapag may ginagawa ka something tapos sumusuporta sila, wala kang ibang choice kundi galingan, eh. Mm. So, nasa nature talaga natin yun. Wala siya yung parang, parang napilitan or what, hindi, wala. So, wala kaming concept na date to marry, pero Commercial. medyo maingay ang mga above sa labas, no? Pero tuloy lang tayo. Pero yung para sa akin, kami nga yung mas ano talaga, eh. Mas nilo-look up namin yung dulo na. Kami yung laging meron, pang ano yan, pang-asawahan yan. Lagi kami yung Naghahanap ng ganun. Oo. ayun. So, kung meron man kami relasyon ngayon, yun yung iniisip namin. So, syempre, mahaluan pa rin ang reality. Syempre, long process to. Doon pa rin nasasala, eh. May salaan pa rin. Doon kami magaling sa pagsasala. Kahit nga sa homies lang, eh. Magsisimula kami, teen pa lang kami, ang dami naming tropahan, malaki yung circle namin. Pero pag patagal ng patagal, lumiliit na, eh. So, ganun din sa relasyon. Pag Hindi long pa- process, sa dulo natin malalaman yan kung pang-asawahan ba talaga. Pero, along that process, ginagawa pa rin namin yung role namin na mag-provide, mag-protect, i-secure yung Wala lang papel. wala lang papel. Yun nga yung maganda, eh, kasi Hindi kahit kami walang nanini- papel, Oo, kahit walang papel, tangina. di kami dyan naka-base. Hindi talaga pero, ewan ko, yung mga babae kasi ang gusto nila, assurance talaga, eh. Mura na lang yan, peer pressure na lang eh. Ba't di kayo kinakasal? Hindi ganyan mahal. Yun talaga, legit Di yun. ba? Pag nakita nung kunwari, may tita ka na nakanood na ito, tapos ganyan yung take mo. So, ano yung tingin mo sa mga jowa mo? Pang ano lang? Pang short time? Hindi naman. Depende sa kanila, di ba? Nakagano naman lagi. Depende sa kanila kung gusto nila tumagal. Mm. Kung gusto nila mapasalan, galingan nila. Every time nga na may babae na sa akin, naging girlfriend ko, ako iniisip ko lagi na, tatagal na to. Yun na yun, okay na. Sa akin Gagawin mo hindi. na yung shit ko. Sa akin Yung hindi. role ko bilang lalaki, sila gusto pa ng assurance. No? Pero kung date to marry, di kasi kami nagko-concept na mga ganyan. Eh. Kumbaga, naturally lang naming nagagawa itong mga bagay na to. Oo nga, no? Basta sumama na yung Ewan ko, baba. sumagi rin ba sa isip nyo na tayo rin talaga yung nag-look up ng matagal? Oo, siguro may phase na parang, laro-laro. Pero, in nature, meron ganun. Oo, parang, ay naman yung gusto ng lahat eh, di ba? Na pag ito na, syempre pinili mo, nag-aksa ka na ng oras dun eh. Sana yun na rin, di ba? Pero ayun lang yung nangyayari madalas na hindi nga ganun yung napapakita ng partner mo. Hindi, tsaka ano kasi, nature ng lalaki talaga yung mag-provide. Kahit na bago pa lang kayo, di ba? Gusto mo yung best para sa kanya eh.
So, Best foot Oo, forward. yun yung bilhin para sa akin. 'di ba? I mean gusto mo na ano eh, gusto mo na yung pinapakita mo sa kanya yung ito ako pag Oo. pinakasalan mo ako, 'di ba? Parang gano'n eh. Parang ano na eh, parang pinapakita mo na ito pag mag-asawa na tayo, Malalatag ko. oo, 'di ba? Kahit bago pa lang kayo, 'di ba? Ano yun ng lalaki, nature ng lalaki. Gusto mo lagi mapakita kung ano eh. Magandang buhay. Masaya ka. Ano, date to marry. Fuck them hoes. Fuck them also. Nga naniniwala sa kasal, the date to marry pa kaya. Wala yan, gawa na ng mga jable yan. Pag mahal mo, hindi mo kailangan ng kasal nga. Yun na yun. Feeling ko pang iwas na lang din ng mga babae yan eh. Parang ano eh. Parang para sa akin yung pag sinasabi nilang, "Hindi, date to marry ako." Parang katumbas lang yun ng, "Hindi, gusto ko ng lalaking ano, may emotional intelligence." Parang mga pakulo na lang nila. O kung walang value sa kanila, ayun ba, kung ano lang, kung sasagot sila na hindi naman nila parang mababa lang yung kasal, parang di lang siya basta dinidemand na babae. Kung tunay na based on values yung ano sa kanila, paghihingi nila ng kasal, willing ba silang tumanggap ng mababaw na kasal lang? Murang singseng. Yung nabibili siya Oh, sa yun, ibang issue pa yan. Eh, magkano yun? 200 at. Di 199? ba kung tunay na hindi nagbe-base yung babae sa ano, values ng ano, ay kung nagbe-base sila sa values ng kasal, dapat may values din. Kumbaga, kahit ano pa yan, basta kinasal tayo, dapat kaya nyo yung tanggapin. Ay, hindi. Ay, Dapat mga- bongga. Dapat bongga. Kung ito lang halaga ko, 'di ba? di ba, Nababayaran ka lang din pala. una, basihan ng love, yung kasal kayo or hindi. Ngayon naman, nung pag binigyan mo naman ng kasal, pag mababa lang yung, yung mababa lang yung nagastos mo sa kasal, Isipin niya na yung Ah. di ba? What the fuck? Ang gulo ng mundo. Hindi magulo ang mundo, magulo ang mga babae. Sila nagpapagulo. Kaya kailangan nyo talaga ng lalaking magpapatino sa inyo eh. Di ba? Oo. Balo-balo kasi talaga kayo. Napaisip lang ako bigla eh. Medyo magulo talaga Nung wiring kailan- na babae. May ganung issue kasi nung nakaraan din. Yun ngayon sa Sing Sing na binibili. Ano bang brand doon? Sa Shopee lang binibili Basta sa yun Shopee eh. lang sa akin. Tapos silverware. sa akin na parang na-weirdan ako doon na Oo nga no? ang Maganda to. ang babae nga gusto ng kasal tapos parang tinitignan niya yung value ng binigay ng lalaki. Parang sinabi niyang ang mura naman ng binili mo. Ito na yun. Parang willing ka nang pakasalan ako. Ibig sabihin may parang sa babae may hinahanap pa rin siyang ano. More pa din. Parang ayun gusto niya pang mas higit. Putang inang yan. Ending nga nun kasal eh. Higit na nga yung kasal eh. Ang inang puta. Nakakagalit eh. Di ba? Napapakasalan siya, Oo, baga, iba na yung ano nun eh. Ilang tulog na yung ginawa ng lalaki. Gusto nila mga 100k yung singsing. Tang ina mo. Ito oh. Doon pa nga lang sa pagpapakasal sa'yo, nahirapan na siya mag-isip eh. Tapos nung nakapag-decide, magbibigay ka na naman ng another requirements mo. Dapat ganito. Kaya nga ganito. natutuwa ako doon binasa ko, dami kasing dami engagement nun. Natuwa ako sa mga comment nung ibang babae doon na sa kanila okay lang yung ganong mangyari. Dapat. Kasi nga hindi ano yun eh, material na yun eh, hindi na yun parang feeling eh. Wala na talaga. Ang may value talaga doon yung nagbigay, hindi yung binigay. Pwede ka mag-demand ng ganyan kung yung lalaki, kilala mo talagang Galante. galante plus pagdating sa sarili niya, alam niyang malala gumastos, mga ganun Hindi bagay. ba parang ano lang din yan? Parang pineperahan mo siya. Kasi sabihin na natin na mahal mo rin talaga yung lalaking galante na yun ah. Di ba kahit ano naman Oo, talaga. kung out of love, Kahit siguro yung yung singsing sa chicherya. oo, kung out of love talaga, kahit Oo. ano ibigay sa'yo eh. Oo. Pero kasi yun yung basihan ng mga babae na ang dami mong pera tapos ito lang ibibigay mo sa akin. So, Hindi, ayun, saan ka tumitingin? May kwento pa yun, yung sumikat nun sa Sokmed, na yung lalaki, parang, ewan ko kung may trabaho siya or wala, basta, ayun lang yung pera niya, tas gusto niya lang matawid, gusto niya mag-propose dun sa ewan ko na, ang dami nang nakisawsaw, kesyo na, yung lalaki daw, may pera naman, ganyan-ganyan, nagtitipid lang daw talaga. Kaya nga, wag na kayo mag-Sokmed, mga babae. Hindi, tsaka isa pang issue dun yung papakasalan sa simbahan tsaka sa West. Oo, Sa isa pa tingin yun. nila, pag pinakasalan ka sa West,
Parang mabilisan lang eh. Pag pinakasalan sa Ganyan pala. Oo, may ganun silang May take din sila take na dyan. ano na Iba Pag- daw ang abogado sa pare. pag pinakasalan mo ako sa West, sure mo sa akin na papakasalan mo rin ako sa simbahan ah. So nila double wedding. Oo, kasi sa kanila pag sinabing West, yun Wala lang. lang, papel lang. Ito lang yung kaya ng budget mo, ganyan. Pag simbahan kasi, ano eh, ang expect nila, magarbo, di ba? May mga flower na design. Pero, Ang profile picture. ang ano naman dun, ang, May mahabang caption. ang pinaka point lang naman dun is kasal kayo eh. Pares lang naman yung nakalagay sa papel eh. Di ba? Ang hinabol mo na lang kasi talaga ito yung celebration na eh. Oo, yun nga. Mas solid nga yun, lalapit lang kay father. Father, kasal mo kami. May dala kami sing-sing oh. Mas solid pa nga sa akin yung yung mga babaeng sumama sa lalaki from nothing to something eh. Kahit walang papel mas okay na ako dun. Kaysa yung parang sinasabi nyo na, di, dapat kasal sa simbahan para mas legit. Para mas sincere. Legit Hindi check. ganun. Wala yun. Hindi nagmamatter yun. Parang sinabi nyo na lang na Hindi yung ka- pagmamahal ng lalaki is nababase sa kung ano yung kaya niya lang. Hindi sa kung ano siya. Diba? Medyo mabigat na ano yun. Na wordings yun. Kaya isipin nyo rin kung gusto nyo ba talaga yung lalaki na yan. Kasi kung nandun lang kayo sa point na minamahal nyo siya dahil lang sa kung ano yung nagagawa niya, ano yung kaya niyang gawin, anong kaya niyang ibigay sa inyo, tangina, tanggalin nyo na yan. Alis na kayo dyan. Kasi yung lalaki na yan, sureball ako, lahat talaga ginagawa niyan. Oo. Kahit ano yan kahit nating yung lalaki na yan meron thinking yan na lahat gagawin ko. Ganun binilt yung lalaki. Di To basta provide talaga. talaga na the best para sa kanya. Pagsilbihan yung mga babae. Mabigay yung dapat. So yun, mga crazy lang kayo ng mga babae. Huwag mo masyadong huwag mo masyadong, ewan ko, sana mapunta ka sa tamang lalaki. Doon mo mas makikita talaga na hindi nagmamatter yung mga bagay na yan at meron pang mas malaking bagay na dapat intindihin. May isip mo rin na marriage, madali lang yan. Kung ano, kaya mo lang ito natanong kasi meron kang jowa ngayon, tapos na-curious ka kung papakasalan ka na ba niya. Ano na lang, gawin mo. Kung hanggang ngayon matagal na kayo, tapos di ka pa rin niya pinapakasalan, bigay mo na yung best mo. Bigay mo yung best Kung mo. gusto mong pakasalan ka na niya, bigay mo yung best mo. Lagi, Oo. pakita mo deserving mga ganong, wife material Huwag talaga mong sa gift. isipin kung papakasalan mo siya. Oo. Isipin mo kung papakasalan ka ba niya. Oo. Worthy ka ba? Kasi ang mga lalaki, ano yan, kumbaga rational yan mag-isip, ganyan. Ano ba to? Logical. Oo. So, siyempre napapaisip yan na kapag pinakasalan ka niya, alam niya sa sarili niya, wala na, lucky na Oo. talaga yun. Diba? Hindi siya mapapaisip na sa dulo na. Kaya nga, pag boyfriend, girlfriend, pwedeng pe-freestyle yan kasi alam niyang wala pa siyang liability. Oo, wala Pero talaga. kapag, pag kasal na, galingan mo na. Lalo na kung gusto mo rin talaga yung lalaki, pag love na love mo. Wala na, kahit goma lang ang ilagay niya sa daliri mo. Kung mahal na mahal mo siya, okay na yun. Paramdam mo sa kanya na magiging masaya siya tuwing umuwi sa bahay niya. Oo, yun. Para pakasalan ka na niya. Ayo, may message pa kayo? Yeah. Wala na, puro galit na lang si Sai. Ginalit niyo na naman si Sai. Ang kukulit niyo kasi. Yun. So, Sana yun. Sana may napulot kayong ano ba? Aral. puro ano lang, no? Puro hate lang tsaka, hindi, puro reality yun. Oo, kung depende kung paano mo na lang siya tatanggapin eh. Ewan ko, pero tingin ko yung take natin, masasakop na nito yung yung mga insight ng mga karamihan ng lalaki talaga. Na hindi rin nila talaga nasasabi. Siyempre, yung mga lalaki, nahiya lang. At some point, tama siya. Oo, di ba, mapapagano, tama kami. Mali-mali kayo. Joke lang. O yun. Yan. Ingat tayo dyan. Mag-message kayo sa NGL namin. Nood kayo ng namin. Sa YouTube channel. Subscribe kayo. Suporta. Share nyo sa mga tropa nyo na gustong makapanood nito. Supportan yung mga May mga tanong din sila. Pag may mga tanong din yung mga tropa nyo or kayo, message lang kayo doon sa NGL link namin. Nandun yan lagi sa description ng mga YouTube videos namin. Suporta sa mga side shits namin, sa mga side businesses namin. High tables. Yan. GM GM Prince.
At sa kung ano pa, malay mo si Sai maglabas ng pabango to. Papakulong. 'Di ba? Tsaka mag-comment kayo kung ano yung masabi nyo dito sa video na to. Yun. Mag-comment kayo kahit ano, kahit kung ila-like nyo, i-dislike nyo. Kahit yung hate nyo, ilabas nyo dyan. Ay, labas nyo. Yan. So, Lahat pwede. lahat pwede. Ingat tayo dyan. Kita-kits next episode. Peace.